Well, I'm back! This is Tweety Bird, ang inyong lingkod. Well, for today's video guys, ay meron na naman po akong bagong i-share sa inyo na kahit nasa loob ka ng tindahan ay pwede kang kikita ng malaki. Alam niyo ba kung ano yun? So, pwede kang makagawa ng sariling business. At, nandito lang sa loob ng tindahan ang inyong kakailanganin sa paggawa nating business. So, gagawa lang naman po tayo ng munchkin. Kahapon pa lang sa hapon naubos ang aking munchkin guys at bigla ang may nag-order sa akin ng ice candy at inuna ko yung order. Kaya ngayong umaga guys, bago po ako mamili na aking mga paninda, gagawa muna tayo ng munchkin. Madali lang naman tong gawin guys kasi hindi naman tululutuin. Ang mga kakailangan nilang naman po natin sa paggawa ng ating munchkin ay gagamit po tayo ng Ace. Kung wala po tayong Ace, pwede po tayong gumamit ng Grahams. At syempre naman po, hindi po magiging kumpleto ang ating munchkin kung wala po tayong kondensada. At sa kondensada naman po, magdepende po kung anong brand na gusto mong gamitin. At syempre naman, gagamit po tayo ng gloves kasi kakamayin po natin yung munchkin. Kaya importante po to ang gloves. At ito naman po ang ating lalagyan. So dito po natin ihahalo ang ating munchkin. So ang gagawin po natin dito sa Ace, mahirap naman po kung ihalo natin kaagad-agad. So ang gagawin po natin dito ay simple lang. Dudurugin po natin. So ganito po ang proseso natin sa ating munchkin. Dudurugin lang natin ng maigi hanggang magiging pulbos na siya para hindi po tayo mahirapan sa paghalo sa ating kondensada. O diba? Perfect. So, ayan na guys, tapos na, parang minagic ko lang. Ako kaya si Twinkle Bell. O, diba? Nagmamagic sa mga bagay-bagay. So, ayan guys, may gunting ako dito. So, gagamitin ko siya pamputo sa mga bawat pakete ng biskwit. O, diba? Perfect. So, yan po ang itsura niya pagkatapos natin dinurog sa puwet ng baso. Sa puwet ng baso lang yan. O, diba? Bongga? San ka pa? Hindi na kailangan gumamit ka pa ng mga machine dyan para lang makapagdurog ka. So, puwet lang ng baso sa kalam na. So, anyway, ito na nga pala ang 15 pieces na Ace biscuit na ating gagamitin sa ating munchkin. O, diba? May spoon nga pala ko dito, guys. At mamaya gagamitin ko to pagkatapos ng maibuhos ko ang aking kondensada na 374 ml na cowbell. O, diba? Perfect! Ay nako, nakakatakam na talaga. Parang gusto ko nang kumain. So, ito na po ang nangyayari sa ating spoon, guys. Pangsaid lang naman po sa laman ng lata, guys. Kasi kasama yan sa pagbayad. Dapat sairin talaga natin. Hahaluin po natin ang dalawang kasangkapan, guys, ng maigi. Yung tudong-tudo talaga ang pagkakahalo niya para magiging malambot talaga siya at magiging perfect talaga ang kanyang texture. O, diba? So, pagkatapos po natin ma-mix ang dalawang kasangkapan, ihanda naman po natin ang isang lalagyan ng ating desiccated coconut. So, ito naman po ang ating pang-coat ng ating munchkin, guys. Para hindi po siya magdikit-dikit. O, diba? Konti lang naman ang ilagay mo sa isang pakete, guys. Itong isang pakete, makagawa ka na to ng 6 na batch. O, diba? Bongga, tipid. So, ito na for the final. So, magagamit na po natin ang ating plastic gloves. So, ito na po ang role ng ating gloves na kailangan na po nating magsuot ng gloves kasi kakamayin na po natin. So, ang ginawa ko po dito ay binukod-bukod ko muna para madali ko siyang mapupunit sa kamay ko. Alam niyo naman na maliit lang naman ang kamay ko, hindi naman kasing laki ng higanti. So, eto na, this is for the final. So, gumawa ka lang na maliliit na bilog-bilog, guys. So, ito na po ang ating finished product. Tapos, i-coat po natin sa ating desiccated coconut. So, ganyan lang yan, guys. Ganun lang kasimple talaga ang paggawa ng ating munchkin. Hindi na kailangan magluto ka pa, mag-bake pa ka kung ano-ano. Basta yan lang ang process ng ating munchkin, guys. So, ayan guys, patapos na po ang ating isang batch na munchkin na may 15 pieces na Ace biscuit at saka isang kondensada na 374. So, ngayon, pag-uusapan po natin ang puhunan. So, ang puhunan po natin dito ay 100 mahigit po. So, eto na, i-reveal ko na po para bongga habang binibilang po natin ang ating munchkin. Ang Ace biscuits po natin na 15 pieces ay nagkakahalaga ng 87 pesos.
At ang kondensada naman po na cowbell na 374 ml ay 42 pesos. Ang desiccated coconut po, hindi po maubos sa isang batch ang isang pack. Pabibili mo siya ng 64 pesos. Tapos, i-divide po natin na 6 na batch. Kasi 6 po na batch ang pwede po magawa sa isang pack ng desiccated coconut. So, nagbibil po ako sa desiccated coconut ay 12 pesos. Samantalang ang plastic gloves naman po ay nagbibil po ako ng 5 peso kasama na po yung gamit natin ng plastic pag may bumibili. O diba? So, ang total cost po talaga ay 134 pesos. Ang benta ko nga pala dito sa aking munchkin guys ay 2 piso sa bawat isa. So, eto na't naibilang na po natin siya at nakagawa po tayo ng 148 pieces. Kung maibenta na po to lahat guys sa halagang 296. Samantalang ang punan po talaga natin 134. So, kikita talaga tayo dito guys sa halagang 162 pesos. So, saan ka pa? At nang natapos na po ang aking munchkin, dali-dali na po akong pumunta sa city para mamili po ng aking mga paninda. So, ito na po ang aking nadatnan sa city. Napipil mo talaga na papalapit na talaga ang Sinulog. So, hi nga pala sa mga taga Cebu dyan. Hi nga pala sa mga kababayan ko sa Cebu. Viva Pitsenyor! So, eto na guys, papasok na po tayo sa supermarket kung saan dito po ako mamimili ng aking mga paninda sa aking sari-sari store. FYI, marami po talaga akong kakilala dito guys kasi dito po ako nagtatrabaho dati. 20 years na po ako sa kumpanyang ito at huminto po ako ng dahil nagkaroon po ako ng isang sari-sari store. Hi sir! Pasok sir! Pati po ako sa pagkiri. Hi da, magpasisiyo. Ay, magpasisiyo, magpatibuok. Di ay ko. Kuan, tiraw. Ako videohan ang ako hang kuan bi. Akong Jumega, ah. Tara ha. Kunya, oy, ikaw niya nalang ako ni Kwaon ha. Ayaw mo lang kang kauwi, gamay na ba kayo? Ikaw. So, ipunin mo. Ipunin mo. Kuan, ganang, hindi ka na sa akong customer. So, ayun na guys, pinapalitan ko na yung aking coins. Pinapabuo ko sa aking Jumega para sa ganun na pagdating po sa counter, hindi po ako magka-abiriya. O, diba? So, ito na guys, nakapagpamili ng bonggang-bongga at nagpapa-counter na rin para naman sa ganun makauwi na ako kaagad. At nagmamadali rin ako sa pag-uwi guys kasi iti-text ko pa si sir na pwede nang kuhanin sa bahay yung order niya na 100 pieces na ice candy. So, ngayon guys, tumigas na talaga yung ating ice candy kasi kahapon pa yung ginawa natin. So, kati-text ko lang yung sir na pwede nang pick upin ang kanyang ice candy na 100 pieces. Bali, 50 ang mango float, tapos 50 din ang salad. So, total of 100 pieces na ice candy. Naka-ready na. At pwede na talagang pick up ni sir. Kati-text ko lang at paparating na yon. Ang isang balot dito guys ay 50 pieces. So, bali 100 talaga yung order niya ay hinanda ko na talaga kahapon pa yung 50 pieces na salad. Kasi yung request niya, naubusan ako ng mango grahams. Kaya gumawa kagad-agad ako kahapon para maisabi ko naman sa order niya. O diba? Perfect! So, eto na guys, naka-ready na talaga ang 100 pieces na ice candy. So, habang hinihintay ko po si sir na dumating, dinidisplay ko muna yung pinamili ko sa supermarket. Ito guys, yung binili ko yung kupi ko. May free siya. Bili ako ng 10 tapos may free siya na isa. So, diba, malaking tulong na rin ko sa tindahan. Dagdag tulong na rin ko, diba? So, paparating na yun si sir. At yun nga, ang problema ay ayaw niya mapabibili. Nahiya siya. Kaya ano lang, pasimple lang ako nagbibili. Gusto ko sana i-reveal na siya yung reseller ko. So, ayan guys. So, habang nag-iintay po tayo ng
pagdating niya. At sa part na ito guys, na habang nag-vlog ako, laking gulat talaga na may bumagsak na maraming tubig na galing sa itaas. Yun pala, may nag-aayos ng kubeta. At kubeta ba yun? Basta yung lababo, nasira kasi. Hindi man lang ako in-inform na may ganito ganyan, baka magkaano ng tubig. So ayun guys, ang resulta, nabasa talaga yung mga items ko na sa gilid. At pati ng ice cream ko, nabasa na rin. Pero buti na lang yung ice cream ko may takip. O diba? So, ayun, naputo talaga yung pag-vlog ko kasi muntik na yung bigasan ko, mabasa na rin. At nang naikontrol na talaga ang tubig sa itaas na as in hindi na talaga tumulo, tamang-tama din ang pagdating ni Sir. So, dumating na si Sir para kuhanin na yung ice candy niya na in-order. Ito siya, plastic. Kalimot ko dala plastic na. Senior. Kaya usa-usa, pag-swinta kaya po na ha. Atong rapo lang, kumusta naman? Oh, good. Nagigapi atong rapo. Oh, yeah. Senior. Okay, rapol. Hindi. Sa gini rapol mo? Ini ka 31. Ay, basa. Ay, basta dali day. Aras po. Pangalan niyo no? Oo. Yung tayo pag number. Number ni mo. Salamat ma'am. Okay, salamat sir. At kung umabot ka man sa part na ito at nagustuhan mo ang video kong ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking in-upload. At kung ikaw ay may katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment lang po sa baba para naman po masagot po natin ang tanong ninyo. So yan lang po muna for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!